Ngayon naman po, dadako naman tayo dun sa isa pang programa ni Pag-ibig Fund kung saan pwede nating i-take advantage ito at kumita rin tayo. Ito po yung housing loan program, pero dun po tayo sa acquired asset. Ulitin ko sa housing loan program, pero dun tayo dumako sa acquired asset. Ito nga po pala si Lem, and you're watching All About Income. Okay, so ang tatype lang po natin kay Google ay Pag-ibig Acquired Assets. Yan, click po natin yan. Oops, refresh lang natin. Yan, hindi kami robot. Yan, okay. Yan, pagpunta po natin dito sa website ni Pag-ibig Fund, dun po sa page ng acquired assets, no? Pagpunta po natin dyan, nakalagay dyan, list of properties for sale, steps to buy acquired assets, and list of winning bids and offers. Again, nandun po tayo sa page ni Pag-ibig Fund acquired assets. Acquired assets is actually narimata. Okay, yan po yung mga inabandona na ng mga dating nakatira o dating nag-loan pero hindi na po nakapag-update ng bayad. So, let's go to list of properties for sale. Okay, list of properties for sale, you can buy it in cash. Actually, you can also bid for it and you can take a home loan or housing loan para doon sa mapipili ninyo. Pero, how do we take advantage? Paano natin sasamantalahin itong acquired assets? So, ganito po yan, ano? So, hanap tayo ng Cagayan, Cebu, Davao, Naga, NCR. Hanap tayo ng NCR. C-list. Okay, sample lang po ito Sample. Hanap tayo ng murang bahay. Ayan as low as 821 pesos. 821,000 meron. Alam ko may mas maliit pa dyan 743, 729,000. Yan. Punta tayo sa price magtingin. May mababa dyan. Ngayon, may nakita ako 600 plus o 629. 272. 603. May mga ganyan. Makakatsamba ka talaga 304. San Jose del Monte, Bulacan. 304 unoccupied. Yan, 304. Okay. 304,000, may bayad lupa ka na. Okay. Ngayon po, bakit ko tinuturo sa inyo to? Bakit ko sinishare sa inyo itong acquired assets? This might work to our advantage, no? As small investors. Meron po kasi akong kilala, ganito ang ginagawa niya. O baka hindi lang siya, marami namang iba dyan. Ganito pong ginagawa nila. They buy it out in cash. Tapos po, ipapaayos po nila o renovate. And then they sell it for a hefty sum amount. O, ibig sabihin po, binili mo ng 304, pinaayos mo, siguro abutin ka ng 150, binenta mo ng 600. Tada, mikita ka na 150. Diba? Ganun lang po ng ganun. Tingin ka lang ng tingin. Dapat mabilis ka lang dito. Kasi dito po, pag tinignan po natin, balik tayo doon. Yan, balik tayo rito. Excuse me. Yan. So sa page na to, ng list of properties for individual sale, nakalagay dyan properties with no discount. Pero mura pa yun 300 plus thousand. Pero mga properties dito na up to 30% discount. Yan, kiklik nyo lang po yung mga link dyan. Calamba, Cagayan, Davao, La Union, Naga. Yan po mga business center natin, no? Meron pa pong properties up to 45% discount. Kaya kung isa kang maliit na investor, baka gusto mo lang, no? Hindi ko naman pinipilit ito. This might be advantage. Ito lang po baka mag-work sa atin, no? As small investors, mga kapartner. As per dun po sa kakilala ko, may kakilala po ako, nag-resign na siya sa work. Dati po ganun ginagawa niya. Buy, flip,
So upgrade. Buy, flip, in-upgrade yung bahay, then sell. Buy, flip, upgrade, sell. Buy, flip, sell. Buy, flip, sell. Ganun lang siya ng ganun. Ngayon po, nag-resign na siya. Actually, nag-retire na at nagde-develop na po siya ng mga subdivision. So, mga kapartner, maaaring ikaw na ang susunod na Villar. So, dito na po nagtatapos ang ating video. Kung inyo pong nagustuhan ito, like, share, and subscribe po. At baka po maka-reach out pa po ito sa ating mga ibang ka-partners na gustong magkaroon ng small investment. No? Again, if you have questions, just put it down po dun sa comment section and I will answer them right away. Okay, salamat mga ka-partners. See you on my next video.